the last time we had a labor leader in the Senate, si Boy Herrera, Mm. TUCP dati. And then we had the Herrera Law, that some sectors, I don't know if you agree or not, but some sectors actually blame the Herrera Law for legitimizing, what so-called legitimizing contractualization. Then you had also, well, hindi siya labor leader, pero you had President Duterte and he was campaigning, sabi niya, wawa kasi ng ENDO, Oo. no more contractualization. Paano po kayo? You've spoken about, buwagin na mga manpower agencies. Pero as far as the law is concerned, as far as how we define contractualization and how we define ENDO, ano po yung ano? Simple. Tanggalin natin ang negosyo na useless na business ng manpower agency. Tandaan natin ang mga manpower agency, walang ambag yan sa production. Walang ambag sa business process doon sa... Laway lang eh. Laway lang eh. Middleman. Middleman lang sila na on paper, they simulate employer-employee relation. And in the meantime, yung ganyang business which is simply parasitic dahil ang kita niyan ay galing lang mismo sa pamumorsyento, sa sweldo ng mga manggagawa. Parasitic, walang nililikha, unproductive, yan ngayon ang pinoproteksyonan ng Department of Labor and it has evolved into a multi-billion business na isang added layer lamang sa relasyon ng employer-employee relationship, nagiging middleman lang. Alisin mo yan, wala talagang effect sa ekonomiya, walang negative effect, dahil yan ay added layer, useless, at the same time, mapapalaya natin ang ating mga manggagawa dun sa tanikala ng contractualization na yan. And it will allow our workers now to unionize, at kapag nag-union sila, pwede nilang i-negotiate ang kanilang sweldo based dun sa kita ng kumpanya. Kita mo ngayon dahil hindi sila regular at wala silang union, na ang pressure ngayon para sa wage fixing, para mabuhay ang manggagawa, ay exclusively nasa gobyerno. Kailangan nilang itaas ang minimum wage doon sa level na nakabubuhay. Nasa gobyerno ang sumalo. Pero kapag regular ang mga manggagawa, nakakapag-union sila, yung burden in order to fix wage ay nasa negotiation ng business owner at saka ng mga manggagawa. And hindi kailangan uniform. Depende kung may kita ang kumpanya, edi mas malaki ngayon ang benefits. 'Di ba? Kung hindi masyadong kumikita ang kumpanya, on a case-to-case basis, talagang wala tayong magagawa, hindi mabibigay ng kumpanya, edi hindi ganun kalaki ang benefit. Ang mga manggagawa, when they do negotiate, yan ay sila ang pinaka-reasonable sa lahat. Nag-aaral ng financial statement ng kumpanya yan. Dahil ang mga manggagawa, hindi nila gusto na ang kanilang kumpanya ay mag-fold up. It is simply a myth na mga manggagawa kapag sila ay nag-union ay magpo-fold up ang kumpanya. Ang mga manggagawa mismo ang pinakaayaw na mag-fold up ang kanilang kumpanya. Sila ay nagsi-CBA na meron armed with computation kung magkano ang kita ng mga businesses na yan. It is the business owner na namubudol-budol as to their profit. So you see, pag tinanggal ang kontraktualisasyon, ang sweldo natin ay pwedeng umabot sa tinatawag ng constitution na living wage. Hindi pressured ang gobyerno na every time tumaas ang cost of living, sila ngayon ang kakatukin ng mga manggagawa na i-adjust ang minimum wage.